Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapwa ko pusong nagmamahal at nasasaktan. Ako po si Muni at maligayang pagbabalik sa ating tahanan, ang hinahon. Samahan niyo po akong pakinggan ang isang kwentong magpapaalala sa atin na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pagsikat ang umaga. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi galing sa kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo. Paano ka babangon kung ang mismong mga kamay na dapat sana'y aalalay sa'yo, ang siya palang dudurog sa puso mo? Wala kang dinala sa bahay na to, kundi malas. Lumayas ka. Ang mga salita ay parang bubog na tumusok sa pandinig ni Hiraya. Parang biglang huminto ang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang mabigat na tibok ng sariling dibdib. Nakatayo lang siya sa gitna ng maliit nilang sala, sa harap ng biyenan niyang si Alineng Imelda, na kulang na lang ay umusok ang ilong sa galit. Ano pong, huwag mo kong mamama. Hindi kita anak. At lalong hindi ka pamilya. Lumingon si Hiraya sa kanyang asawa, kay Leandro, na nakatayo sa likod ng ina nito. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng tulong ng kahit anong salita na magtatanggol sa kanya. Ngunit ang nakita niya lang ay isang malamig na pader. Leandro, halos pabulong niyang tawag. Umiling si Leandro, umiiwas ng tingin. Tama na ma, sabi nito sa mahinang boses na nagbigay ng panandaliang pag-asa kay Hiraya. Ngunit agad din iyong dinurog. Hayaan mo na siyang umalis. Palamunin lang naman natin yan. Palamunin. Freeloader. Ang isang salitang yon ay mas masakit pa sa sampal. Parang may pumiga sa puso niya hanggang sa mawalan ito ng hangin. Siya? Palamunin? Siya na laging gumigising bago pa sumikat ang araw para asikasuhin sila. Siya na natutulog ng hating gabi, nakakuba sa harap ng lumang makina para tapusin ang mga disenyo. Ang mga disenyo niya? Ano pang hinihintay mo? Sigaw ulit ni Aling Imelda. Itinuro nito ang telebisyon na naka-on sa isang entertainment channel. Tingnan mo ang anak ko. Yan ang nararapat sa kanya. Hindi isang babaeng walang ambisyon na puro pagtatahi lang ang alam. Napako ang tingin ni Hiraya sa screen. Isang fashion gala. Kumikinang na mga ilaw, mga taong nakabihis ng magagara. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Leandro, ang kanyang asawa. Ang gwapo niyang asawa, suot ang isang mamahaling suit, nakangiti sa mga kamera. Katabi niya ang isang babaeng hindi pamilyar kay Hiraya, isang socialite na nagngangalang Celeste Vergara, ayon sa nakasulat sa TV screen. At narito nga ang pinakabagong pangalan sa fashion industry, ang napakagaling na si Leandro Luna. Sabi ng TV host, Leandro, congratulations sa iyong debut collection, ang pangarap. Biglang nag-focus ang camera sa mga modelong naglalakad sa runway. Suot nila ang mga damit na hindi maaari. Ang bawat tupi, bawat hiwa, bawat butil ng beads na nakatahi sa mga telang yon, kilalang kilala ni Hiraya. Galing ang mga yon sa kanyang mga puyat. Galing sa kanyang mga pagod. Galing sa kanyang mga panaginip na ibinulong niya kay Leandro tuwing gabi. Ang mga sketch na yon, siya ang gumuhit. Ang mga disenyo ay kanya. Naramdaman ni Hiraya na parang hinihila siya pababa sa isang madilim na balon. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ngayon, naiintindihan mo na? Ang mapait na boses ni Aling Imelda ang muling bumasag sa kanyang pandinig. Wala kang lugar sa mundo niya at wala ka ng lugar sa pamamahay na to. Bago pa man siya makasagot, marahas siyang itinulak ng kanyang biyenan palabas. Mabilis na kinuha nito ang mumurahing bag ni Hiraya sa ibabaw ng silya at inihagis sa kanya. Umalis ka na at huwag ka nang babalik.
Narinig niya ang pag-click ng lock. Nakatayo si Hiraya sa labas ng gate. Tulala. Ang init ng hapon ay tila hindi niya ramdam. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalye ng Pandakan ay parang isang malayong tunog. May isang bagay na dumampi sa kanyang pisngi. Ulan. Nagsimula itong pumatak. Unay mahina. Hanggang sa unti-unting lumakas na parang nakikidalamhati sa kanya. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Nandoon pa ang kanyang luma at basag na cellphone. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Wala siyang ibang nasa isip kundi si Noah, ang anak niya. Ang 5 taong gulang niyang anghel na kasalukuyang nasa pediatric ward ng isang pampublikong ospital, naghihintay ng operasyon sa puso. Binuksan niya ang huling mensahe mula sa nurse kanina. Tinitingnan ang address ng ospital. At sa ilalim ng address, isang maliit na icon, ang kumurap-kurap. Isang babala. Low battery. Napatingala si Hiraya sa langit. Hinahayaan ng ulan na hugasan ang mga luhang nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala siyang pera, wala siyang damit na pamalit, at higit sa lahat, wala na siyang pamilyang mauuwian. Nasa harap niya ang tarangkahan ng ospital, isang malaking gusaling bakal na tila walang pakiramdam. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang teleponong malapit ng mamatay. Nag-iisa siya. Ang lamig ng ulan ay napalitan ng lamig ng hangin mula sa aircon ng ospital. Basang-basa at nanginginig, naupo si Hiraya sa isa sa mga matitigas na upuang plastik sa emergency waiting area. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong may sariling pasanin, mga nag-aalalang mukha, mga pabulong na dasal, ang amoy ng antiseptiko na humahalo sa bigat ng hangin. Para siyang isang multo sa gitna ng lahat, naroon, pero hindi nakikita. Sinubukan niyang tawagan ang pediatric ward mula sa telepono sa information desk, ngunit sinabihan siyang maghintay dahil abala ang mga nurse. Bawat minutong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Kailangan niyang makita si Noah. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ang anak niya. Miss? Isang boses ng lalaki ang pumukaw sa kanya. Magalang. Kalmado. Pag-angat niya ng tingin, isang doktor na nakaasul na scrubs ang nakatayo sa harap niya. Matangkad ito, malinis ang gupit ng buhok, at may mga matang tila pagod ngunit puno ng sinseridad. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin. Basang-basa ka. Tumangulang si Hiraya, hindi magawang magsalita. Nahihiya siya sa itsura niya, sa amoy ng basang damit, sa bigat ng kanyang problema na tila nakasulat sa kanyang noo. Ako si Dr. Rosales, Gabriel Rosales, pagpapakilala nito. Sino ang dinadalaw mo rito? Ang anak ko po, si Noah Luna. Sa pagbanggit ng apelidong Luna, tila may nagbago sa ekspresyon ng doktor. Bahagya itong natigilan at tinitigan siya ng mas maigi. Luna? Pamilya mo ba si Nurse Eliana Luna? Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Nanay ko po. Matagal na po siyang wala. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Hiraya ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mga mata ni Dr. Rosales, pagkagulat, pag-alala, at isang uri ng kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko malilimutan ang nanay mo, mahinang sabi ni Gabriel. 10 taon na ang nakalipas, dito rin sa ospital na to. Inatake sa puso ang papa ko. Malala. Akala ng lahat, hindi na siya aabutin ng umaga. Napatingin si Hiraya sa doktor. Ang sariling problema ay panandaliang nawaglit. Pero ang nanay mo, siya ang head nurse noon. Hindi niya iniwan ng papa. Nag-overtime siya. Binantayan niya ang bawat pagtibok ng puso, bawat paghinga. Siya ang nagbigay sa amin ng pag-asa nung wala na kami minoon. Ngumiti ito ng mapait. Binigyan niya kami ng dagdag na 2 taon kasama si Papa. Isang utang na loob
na hinding-hindi ko mababayaran. Hindi alam ni Hiraya ang sasabihin. Ang mga kwento tungkol sa kabutihan ng kanyang ina ay laging nagpapainit sa puso niya. Pero ngayon, tila binubuksan nito ang isang sugat na matagal nang nakasara. Nakita ni Gabriel ang gulo sa mukha ni Hiraya, ang mga luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hiraya, tama ba? Tanong nito. Tumango siya. Halika, itatanong ko ang status ni Noah at kailangan mong magpatuyo. Iginiya siya ni Gabriel papunta sa isang maliit na on-call room para sa mga doktor. Mayroon itong isang maliit na kama, isang lamesa, at isang banyong may mainit na tubig. Gamitin mo muna to, sabi ni Gabriel. Iniaabot sa kanya ang isang malinis na tuwalya at isang pares ng extra scrubs. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa labas. Bago pa man makatanggi si Hiraya, iniwan na siya ng doktor. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang oras, nakahinga siya ng maluwag. Nagbuhos siya ng maligamgam na tubig. Hinahayaang ano rin nito ang dumi at ang ilan sa kanyang mga takot. Paglabas niya, may isang mainit na tasa ng instant coffee na naghihintay sa kanya sa lamesa. Iniwan iyon ni Gabriel habang hawak niya ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad, isang maliit na piraso ng ginhawa sa gitna ng kaguluhan. Maya-maya, bumalik si Gabriel. Stable si Noah, sabi nito, at sa wakas, isang tunay na ngiti ang nakita ni Hiraya sa mukha ng doktor. Mahimbing siyang natutulog. Bukas ng umaga, pwede mo na siyang makita. For now, you need to rest. Sisingilin ka ng nanay mo kapag pinabayaan mo ang sarili mo. Sa sobrang pasasalamat, wala nang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Isang tango lang na puno ng utang na loob. Nang makaalis na si Gabriel, naupo si Hiraya sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at isinaksak sa charger na nakita niya sa pader. Nabuhay ang screen at kasabay ng pag-ilaw nito, isang mensahe ang pumasok. Mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito, 2 linya lang, pero sapat na para palamigin ang dugo sa kanyang mga ugat at ibalik ang lahat ng takot na panandalian niyang kinalimutan. Huwag kang gagawa ng iskandalo kung gusto mo pang makita ang anak mo. Ang 4 na sulok ng on-call room ay biglang parang kumikitid. Ang mensahe sa cellphone ay isang malamig na kamay na humihigpit sa kanyang leeg. Sino sila? Si Aling Imelda ba? O ang babaeng iyon, si Celeste? Paano nila nalaman ang numero niya? Naintindihan ni Hiraya na hindi siya maaaring manatili rito. Ang kabaitan ni Dr. Gabriel ay isang biyaya, pero hindi ito isang permanenteng kanlungan. Ang pananatili niya ay maaaring magdala ng gulo sa isang taong tumutulong lang sa kanya. Kinaumagahan, bago pa magising ang buong ospital, tahimik na umalis si Hiraya. Iniwan niya ang hiniram na scrubs na maayos na nakatupi sa ibabaw ng kama, kasama ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay na, "Salamat po." Naglakad siya ng walang tiyak na patutunguhan. Ang mga lansangan ng Maynila na pamilyar sa kanya ay tila naging banyaga. Bawat jeep, bawat busina, bawat taong nagmamadali ay nagpapaalala sa kanya na wala siyang lugar sa mundong ito. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa Pandakan, sa lumang kapitbahayan kung saan siya lumaki. Isang lugar na puno ng alaala, masaya at malungkot. Doon, sa isang maliit na eskinita, may isang amoy na pumukaw sa kanya. Amoy ng sinaing, ng ginigisang bawang at sibuyas, amoy ng tahanan. Iyon ang karinderya ni Aling Nena. Isang maliit na pwesto na may 3 lamesa. Laging puno ng mga trabahador at estudyanteng naghahanap ng murang pananghalian. Nakita siya ni Aling Nena mula sa likod ng kanyang mga kaldero. Isang babaeng nasa mga 60 anyos na ang mga guhit sa mukha ay nagkukwento ng hirap at pagpupursige. "Hiraya, anak," sabi nito. Pinupunasan ang kamay sa kanyang duster.
Anong nangyari sa'yo? Para kang binagyo. At doon, sa harap ng amoy ng adobo at sinigang, bumigay si Hiraya. Hindi niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya tinitiis. Walang salita. Niyakap siya ni Aling Nena. Isang yakap na mahigpit. Yakap ng isang ina. Hindi nagtanong si Aling Nena. Kumuha lang ito ng isang mangkok, nagsandok ng mainit na sinigang, at inilapag sa harap ni Hiraya. Kumain ka muna, sabi nito sa malumanay, ngunit may awtoridad na boses. Mas malinaw mag-isip kapag puno ang tiyan. Habang humihigop ng mainit na sabaw, unti-unting bumalik ang lakas sa katawan ni Hiraya. Pagkatapos kumain, siya na ang nagkusang magsalita. Hindi niya idinetalye ang lahat. Sapat lang para maintindihan ng matanda. Wala na po akong matutuluyan. Tumango si Aling Nena. Tila hindi nagulat. Matagal ko nang kilala ang pamilya ng asawa mo. Alam ko ang mga likaw ng bituka ng mga yon. Hinawakan nito ang kamay ni Hiraya. May maliit akong bodega sa likod. Hindi maganda, pero may bubong. Pwede ka muna doon. Naku, Aling Nena, nakakahiya po. Walang hiya-hiya. Ang mahalaga, makabangon ka. Tulungan mo na lang ako dito sa karinderya para may pambili ka ng gamot ng anak mo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Hiraya ng pag-asa. Kinabukasan, habang nagwawalis sa tapat ng karinderya, may inutos si Aling Nena na nagpatigil sa kanyang paghinga. Pakitapon mo na rin yang mga basura sa kanto, anak. Ang kanto na yon ay nasa tapat ng dati niyang bahay. Habang papalapit, isang pamilyar na hugis sa ilalim ng tumpok ng mga basag na paso at lumang kahoy ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kulay itim na bakal, ang pilak na gulong, nabitawan niya ang walis. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig. Inalis niya ang mga basura sa ibabaw at doon, nakahandusay at nababasa ng hamog, ang lumang makina ng kanyang ina. Ang Singer sewing machine na minana niya pa rito. Ang makinang naging saksi sa lahat ng kanyang mga pangarap. Itinapon. Itinapon na parang basura. Naramdaman niya ang pag-akyat ng pamilyar na kirot sa kanyang lalamunan. Hinaplos niya ang malamig na bakal. Ito na lang ang natitirang alaala niya kay inay. Ito ang dapat sanang magiging simula niya. Hindi siya papayag. Nagpatulong siya sa isang kargador sa may sakayan ng tricycle. Sa ilang barya, binuhat nila ang mabigat na makina pabalik sa bodega ni Aling Nena. Magdamag niya itong nilinis. Pinunasan niya ang bawat sulok, inalisan ng kalawang, pinakintab na parang bago. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang pag-asa. Nang matuyo na ito, nanginginig ang mga kamay na isinaksak niya ang plug sa outlet. Hinawakan niya ang gulong. Pumikit siya, nagdasal ng isang maikling panalangin. Ipinatong niya ang kanyang paa sa pedal. Diniinan niya ito. Walang nangyari. Sinubukan niya ulit. Katahimikan. Ang makina ay hindi gumana. Ang tanging pag-asang pinanghahawakan niya ay patay. Ang katahimikan ng sirang makina ay parang insulto. Isang malamig na paalala ng kanyang bigong pag-asa. Buong araw, nakaupo lang si Hiraya sa tabi nito. Hinahaplos ang bakal na parang isang kaibigang namayapa. Pinagmasdan siya ni Aling Nena mula sa malayo. Ang puso nito'y nahahabag. Kinahapunan, habang naghihiwa siya ng sibuyas para sa hapunan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas. Magandang hapon po. Hinahanap ko po sana si Hiraya Luna. May bisita ka, anak, sabi ni Aling Nena. Sinisilip kung sino ang nasa labas. Isang gwapong doktor. Napatayo si Hiraya. Gulat na gulat nang makita si Dr. Gabriel Rosales na nakatayo sa harap ng karinderya. Suot ang kanyang polo shirt at slacks. Tila hindi ito bagay sa magulo at maingay na eskinita. Dr. Gabriel, paano niyo po nalaman? Nag-alala ako noong umalis ka nang walang pasabi. Paliwanag nito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Naisip kong baka bumalik ka sa dati ninyong lugar
Tinanong ko lang ang mga tao sa paligid. May inabot itong isang maliit na supot ng tinapay. Para sa merienda, nahihiyang tinanggap ito ni Hiraya. Ikinuwento niya ang tungkol sa sirang makina. Imbes na malungkot para sa kanya, ngumiti lang si Gabriel. May kilala ako. Makalipas ang isang oras, kasama na ni Gabriel ang isang matandang lalaki na may dalang toolbox. Si Mang Boy, isang electronics and appliance repairman sa kabilang kanto. Habang maingat na binubuksan ni Mang Boy ang makina, hindi mapakali si Hiraya. Paano kung wala na talaga itong pag-asa? Paano kung kailangan ng piyesa na hindi na mahanap? Naku, tuyo lang ang langis nito at may konting piyesang lumuwag dahil sa tagal na hindi nagamit. Sabi ni Mang Boy pagkatapos ng ilang minuto. Konting linis at higpit lang, magiging ayos din to. Nakahinga ng maluwag si Hiraya. Habang nagtatrabaho si Mang Boy, kinausap siya ni Gabriel. Tinawagan ko ang billing section kanina. Sabi nito sa mahinang boses. May nagbayad na ng initial deposit para sa mga laboratory test ni Noah. Ikaw ba? Umiling si Hiraya. Wala po akong ganoong kalaking pera, Doc. Akala ko ako. Biro ni Gabriel. Pero hindi rin. Kung sino man yon, mukhang may mabuti siyang puso. Tinitigan niya si Hiraya, pero kailangan pa rin ng malaking halaga para sa operasyon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang maghanap ng paraan. Bago pa man makapagpasalamat si Hiraya, isang masayang sigaw ang narinig nila mula kay Mang Boy. Ayan na, subukan mo, Ineng. Naupo si Hiraya sa harap ng makina. Ang puso niya ay kumakabog nang mas mabilis kaysa sa dapat. Ipinatong niya ang kanyang paa sa pedal. Dahan-dahan. Dahan-dahan niyang diniinan. At sa isang saglit, narinig niya ito. Ang pamilyar na tunog. Tak 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 tak. Hindi lang ito tunog ng makina. Ito ang tibok ng puso niya na muling nabuhay. Ito ang tinig ng kanyang ina na bumubulong ng pag-asa. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Para magkaroon ng panggastos, naglagay si Aling Nena ng isang maliit na karatulang karton sa labas. Nagtatahi, nag-aayos ng sira. Ang unang customer niya ay ang apo mismo ni Aling Nena. Isang punit sa laylayan ng palda ng kanyang school uniform, isang maliit na butas, isang simpleng trabaho. Ngunit para kay Hiraya, ito ang lahat. Maingat niyang inilapat ang tela sa ilalim ng karayom. Ang unang tahi. Ang unang pag-asa. Habang nagtatahi siya, isa sa mga suki ni Aling Nena na kumakain ay nag-scroll sa kanyang cellphone. Uy, Hiraya, di ba't asawa mo to? Tanong nito, ipinapakita ang screen. Sikat na grabe. Nasa lahat ng newsfeed. Nasa screen ang litrato ni Leandro mula sa isang press conference kaninang umaga. Nakangiti ng malapad. Katabi si Celeste Vergara. Ang headline, Leandro Luna, ang bagong henerasyon ng Philippine fashion. Naramdaman ni Hiraya ang paghigpit ng kanyang dibdib. Isang galit na malamig at mabigat ang gumapang sa kanyang sikmura. Ibinaba niya ang kanyang tingin at nagpatuloy sa pagtatahi. Ang bawat tusok ng karayom ay mas madiin, mas matatag. Kinagabihan, habang tinatapos niya ang isang pinasikip na pantalon, isang magarang itim na kotse ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba mula rito ang isang babaeng sosyal, balot sa alahas, at may dalang mamahaling bag. Tumingin ito sa paligid na may halong pagkadiri. Bago lumapit sa pwesto ni Hiraya. Ikaw ba si Hiraya? Tanong nito. Ang boses ay mataray. Tumango si Hiraya. I heard you can sew. Beautifully. Sabi ng babae. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. May ipapagawa ako. Isang damit para sa isang importanteng party. Babayaran kita ng malaki. Biglang sumigla ang loob ni Hiraya. Ito na ba ang pagkakataon? Gusto kong gumawa ka ng damit para sa akin, sabi ng babae. Inilabas ang kanyang state-of-the-art na cellphone.
Ipinakita nito ang isang litrato sa screen. Gusto ko ganitong ganito. Napako ang tingin ni Hiraya sa litrato. Isang modelo. Suot ang isang napakagandang gown na may mga detalyeng burda na parang mga alon. Ang pinakasikat na disenyo sa koleksyon ni Leandro. Ang disenyong siya mismo ang gumuhit. Nakatitig si Hiraya sa kumikinang na screen ng cellphone. Ang imahe ng damit ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang magandang bangungot na bumalik para usigin siya. Ang bawat burda, bawat linya, dugo't pawis niya ang nakapinta roon. So, tanong ng babae, hindi naiinip. Kaya mo o hindi? Bumalik sa isip ni Hiraya ang mukha ni Noah sa ospital. Ang mga bill na kailangan niyang bayaran. Ang pangangailangan na mas matindi pa sa sarili niyang pride. Pero kaya ba niyang traijurin ang sarili niyang sining? Ang tanging bagay na natira sa kanya? Huminga siya ng malalim. Pasensya na po, ma'am. Simula niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi ko po pwedeng kopyahin yan ng eksakto. Tinaasan siya ng kilay ng babae. At bakit hindi? Pera ang usapan dito, hindi ba? I'm a very busy woman. Dahil po ang disenyo ay parang kwento. Paliwanag ni Hiraya, isang tapang na hindi niya alam kung saan nanggagaling ang biglang bumalot sa kanya. Ang damit na yan, may sarili siyang kwento. Pero kayo po, ma'am, sigurado po akong may sarili rin kayong kwento. Bakit po natin isusuot ang kwento ng iba? Natigilan ng babae. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Hiraya hindi bilang isang mananahi lang, kundi bilang isang tao. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Pagpapatuloy ni Hiraya, hahayaan niyo po akong gumawa ng isang disenyo na hango dyan, pero ang bawat tahi, ang bawat detalye ay tungkol sa inyo. Isang damit na sa inyo lang. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang tunog ng kumukulong sabaw mula sa kusina ni Aling Nena ang maririnig. Pinag-aralan ng babae si Hiraya at sa huli, isang bahagyang tango ang isinagot nito. Fine, make it work. Pero dapat mas maganda pa yan sa original. Sa sumunod na araw, sa fitting session, hindi lang sukat ang kinuha ni Hiraya. Nagtanong siya, para saan po ba ang okasyon, ma'am? Noong una, ayaw sumagot ng babae. Si Mrs. De Guzman pala ang pangalan. Pero habang tumatagal, habang nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Hiraya, unti-unti siyang nagkwento. Ang party pala ay para sa golden wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Ikinuwento niya kung paano sila nagsumikap mula sa wala, kung paano sila itinaguyod sa pamamagitan ng isang maliit na panaderya. Habang nagsasalita si Mrs. De Guzman, walang tigil sa pagguhit si Hiraya sa kanyang lumang kwaderno. Ang mga alon sa disenyo ni Leandro ay ginawa niyang parang mga hibla ng trigo, simbolo ng panaderya. Ang mga burda ay ginawa niyang parang mga park ng apoy mula sa isang lumang pugon. Hindi na ito kopya, isa na itong bagong obra. Samantala, sa isang malamig at maluwang na opisina sa Makati, ang anino ni Leandro ay lalong nagiging halata. What is this? Malamig na tanong ni Celeste Vergara. Iwinawasiwas ang isang papel na may mga guhit kamay ni Leandro. Ang mga linya ay pilit, walang buhay. Wala itong puso, Leandro, parang gawa ng isang estudyante. I'm trying, Celeste. Pinipilit ko. Halos pakiusap na, sabi ni Leandro. Pinapawisan sa malamig na kwarto. Hindi sapat ang trying, sigaw ni Celeste. Malapit na ang susunod na deadline. Ang mga investor, nagtatanong na. Lalo na ang pangunahing investor natin. Huwag mo akong bibiguin. Ang banta sa boses ni Celeste ay hindi maitatago. Si Leandro ay isang ibon sa loob ng isang gintong hawla at si Celeste ang may hawak ng susi. Pagkaraan ng isang linggo, bumalik si Mrs. De Guzman sa karinderya. Nang ilabas ni Hiraya ang natapos na damit, hindi agad nakapagsalita ang ginang.
Ang damit ay pamilyar, pero iba. Mas may lalim, mas may kwento. Nang isuot niya ito, tila ito umayon sa kanyang katawan na parang pangalawang balat. Nang humarap siya sa salamin, ang nakita niya ay hindi lang isang magandang damit, kundi ang kwento ng kanyang pamilya na nakatahi sa bawat sinulid. May namuong luha sa kanyang mga mata. It's perfect. Halos pabulong niyang sabi. Masaya si Hiraya. Hindi lang dahil sa bayad, kundi dahil sa pakiramdam na nakagawa siya ng isang bagay na tunay na kanya. Inabot ni Mrs. de Guzman ang isang makapal na sobre ng bayad, higit pa sa kanilang napag-usapan. Thank you, Hiraya. Nang akmang aalis na ang ginang, lumingon ito. May kinuha itong isang bagay mula sa kanyang mamahaling bag, isang maliit, makapal na card. You should come, sabi nito. Iniabot ang card kay Hiraya. Para makita mo kung paano hangaan ng lahat ang gawa mo. Kinuha ni Hiraya ang card, nakasulat dito sa gintong tinta. The Annual St. Luke's Charity Ball for Children's Hearts, isang malaking fashion event. At sa ilalim ng listahan ng mga special guest, nakaukit doon ang dalawang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Celeste Vergara at Leandro Luna. Ang hawak na invitation card ay parang mas mabigat pa sa isang blok ng semento. Para saan? Para panoorin ang tagumpay ng taong dumurog sa kanya? Huwag kang pumunta kung masasaktan ka lang, sabi ni Aling Nena. Nakikita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Hiraya. Kailangan ko pong pumunta. Nay, sagot ni Hiraya. Isang bagong determinasyon ang umuusbong sa kanyang dibdib. Hindi po para sa kanila, para po sa akin, para makita ko ang gawa ko na suot ng isang taong nagpahalaga dito. Ang problema, ano ang isusuot niya? Ang solusyon ay dumating sa anyo ng isang luma, ngunit dekalidad na itim na bestida na nakatago sa baul ni Aling Nena. Pamana pa to ng nanay ko, sabi nito. Medyo luma na ang style, pero maganda ang tela. Magdamag, ginawa ni Hiraya ang kanyang mahika. Sa ilalim ng ilaw ng isang maliit na bombilya, binago niya ang damit. Isang tupi dito, isang hiwa doon. Ginamit niya ang mga natirang retaso ng mamahaling tela mula sa proyekto ni Mrs. de Guzman para gumawa ng isang simpleng bulaklak na idinikit niya sa balikat. Ang resulta ay isang damit na simple, elegante at may dignidad. Isang damit na hindi sumisigaw, bagkus ay bumubulong ng husay. Pagdating niya sa hotel sa Makati, halos bumalik siya sa sinakyang jeep. Ang kinang ng mga chandelier, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato, ang halimuyak ng mga pabango, lahat ay sumisigaw na hindi siya kabilang doon. Pero inisip niya si Noah, inisip niya ang makina ng kanyang ina, at humakbang siya papasok. Humanap siya ng isang tahimik na sulok, malayo sa sentro ng atensyon, at mula roon ay nagmasid, at nakita niya si Mrs. de Guzman kumikinang sa gitna ng mga panauhin. Ang damit na gawa niya ay tila may sariling buhay, umaayon sa bawat galaw ng ginang. At ang mga tao napapatingin, nagbubulungan, humahanga. Isang ngiti ng tahimik na pagmamalaki ang sumilay sa labi ni Hiraya. Iyon lang ang kailangan niya. Isang lalaking may dalang kamera ang lumapit kay Mrs. de Guzman. Isang batang vlogger, base sa suot nitong moderno. Narinig ni Hiraya ang tanong nito. Ma'am, your gown is stunning. Who's the designer? Itinuro ni Mrs. de Guzman ang direksyon ni Hiraya. Lumapit ang vlogger sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Hi miss, kayo po ba ang gumawa ng gown ni Mrs. de Guzman? Ang galing. May pagka-Leandro Luna ang style, pero parang mas may kaluluwa. Hindi sumagot si Hiraya. Ngumiti lang siya. Hiraya Luna po. Hiraya Luna. Inulit ng vlogger, tila isinasa ulo ang pangalan. Kumuha ito ng litrato niya at ng detalye ng bulaklak sa kanyang balikat. Nice to meet you po.
Habang paalis ang vlogger, isang waiter na nagmamadali ang aksidenteng bumangga kay Hiraya. Muntik na siyang matumba, ngunit isang malakas na braso ang sumalo sa kanya mula sa likuran. Steady. Isang pamilyar at kalmadong boses ang nagsalita. Paglingon niya, nakita niya si Dr. Gabriel, nakasuot ng isang formal na barong. Isa pala siya sa mga representative ng ospital para sa charity event. Hindi sila nagsalita. Nagkatinginan lang sila. Isang tingin ng pasasalamat mula kay Hiraya at isang tingin ng pag-unawa mula kay Gabriel. Sapat na yon. Nagpaalam si Hiraya na kukuha lang ng hangin sa may balcony. Habang naglalakad sa isang hindi gaanong mataong pasilyo, narinig niya ang mga boses mula sa isang bahagyang bukas na pinto ng isang function room. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Celeste. Boses yon ni Leandro, puno ng desperasyon. Then think, ang malamig na sagot ng isang babae. Si Celeste. Hindi kita binabayaran para magmukmok. Kailangan ko ng bagong koleksyon sa loob ng 3 buwan. O baka naman, naubos na ang inspirasyon mo. Hindi ganun kadali. Then make it easy. Dahil kung hindi lahat ng ito, narinig ni Hiraya ang isang kalabog na parang may itinapik ng mariin sa lamesa. Lahat ng ito, pwedeng mawala sa'yo sa isang iglap. Naiintindihan mo? Hindi na hinintay ni Hiraya ang sagot. Mabilis siyang umalis. Ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong emosyon. Sapat na ang narinig at nakita niya. Oras na para umuwi. Habang tinatahak niya ang pasilyo palabas, isang figura ang humarang sa kanyang daraanan. Isang babaeng pamilyar sa kanya, nakasuot ng mamahaling bestida na tila hindi bumagay sa mapait na ekspresyon ng mukha nito. Ang kanyang biyenan, si Aling Imelda. Sinuri siya ni Aling Imelda mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at paghamak. At sa gitna ng bulungan ng mga sosyal sa Makati, isang boses ang bumasag sa kanyang pandinig. Sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Anong ginagawa ng isang basurera dito? Ang salitang basurera ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa musikang tumutugtog sa loob ng bulwagan. Parang lahat ng hangin sa buong hotel ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga bulungan sa paligid ay naging parang bubuyog, masakit at nakakabingi. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya gumanti. Tinitigan lang niya ng diretso sa mata ang kanyang biyenan. Sa isang saglit, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Aling Imelda na tila hindi inaasahan ang kanyang katahimikan. Pagkatapos, tumalikod si Hiraya, diretso ang likod at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang palayo sa babaeng iyon, palayo sa kumikinang na bulwagan, ay isang hakbang pabalik sa kanyang sarili. Hindi niya pinansin ang mga matang nakasunod sa kanya. Naglakad siya palabas, pabalik sa maingay at totoong hangin ng gabi sa Maynila. Doon lang, sa ilalim ng ilaw ng isang poste sa kanto, pinakawalan niya ang isang luhang kanina pa niya pinipigilan. Isa lang. Sapat na. Pag-uwi niya sa karinderya, nadatnan niyang nag-aayos na si Aling Nena. Nang makita ang lungkot sa kanyang mukha, agad nitong nalaman na may nangyari. Ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang katahimikan ni Aling Nena ay nakakatakot. Nang matapos si Hiraya, huminga ito ng malalim. Walang hiya talaga ang matandang yon, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi galit para kay Hiraya, kundi galit para sa kawalang katarungan. Kinaumagahan, mabilis na kumalat ang balita sa iskinita. Ang mga suki ni Aling Nena, ang mga kapitbahay, lahat sila ay narinig ang nangyari. Ang bawat isa ay may baong salita ng pakikiramay at higit sa lahat ng galit. Hindi tama yon, sabi ni Mang Teban, ang tricycle driver. Pinapahiya ang taga rito sa atin. Dapat may gawin tayo. Segunda ng isang labandera. At si Aling Nena, na para bang isang general na nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang, ay nagsalita.
Mayroon tayong gagawin. Sabi nito, tinitingnan si Hiraya. Malapit na ang piyesta ng ating barangay. Lahat ng atensyon nandito sa atin. Hiraya, anak, ito na ang pagkakataon mo. Gagawa ka ng sarili mong fashion show. Natulala si Hiraya. Po? Paano po? Wala po tayong... Ako na ang bahala sa entablado. Mabilis na sabi ni Mang Teban. Kukunin ko yung mga lumang plywood sa likod bahay. Ang mga dalagita kong pamangkin, pwedeng magmodelo. Masayang sabi ng labandera. Libre lang, syempre. Yung sound system ko na ginagamit sa pabingo, pwede nating hiramin. Isa-isa, nag-alok ng tulong ang komunidad. Ang dating kahihiyan ni Hiraya ay naging isang mitya na nagpaapoy sa diwa ng bayanihan. Sa bodega na nagsisilbing kanyang tahanan at paggawan, isang bagong enerhiya ang umusbong. Napagtanto ni Hiraya na hindi niya kayang tapusin ang isang buong koleksyon ng mag-isa. Kaya ginawa niya ang isang bagay na mas matapang pa sa pagharap sa kanyang biyenan. Humingi siya ng tulong. Inipon niya ang mga nanay sa kanilang lugar na gustong matutong manahi. Tinuruan niya sila, hindi lang para maging katulong niya, kundi para magkaroon din sila ng sariling pagkakakitaan. Ang maliit na bodega ay naging isang munting paggawaan na puno ng tawanan, kwentuhan, at ng tuloy-tuloy na tunog ng makina ni Hiraya. Habang nagtatahi sila, ibinabahagi nila ang kwento ng kanilang mga buhay. Isang byuda, isang may asawang OFU, isang single mother. Hindi na lang ito tungkol sa mga damit. Ito ay tungkol sa pagtatahi ng mga pira-pirasong pangarap. Ito na ang puso ng komunidad. Isang hapon, dumaan si Gabriel, dala-dala ang balita tungkol kay Noah. Habang naghihintay, tahimik nitong pinanood ang sigla sa loob ng bodega. Bago umalis, may iniabot itong calling card kay Hiraya. Kaibigan ko iyan, sabi ni Gabriel. Isang law student, top student sa UP Matalino. Baka matulungan ka niya sa mga tanong mo tungkol sa copyright, pro bono. Isang araw bago ang piyesta. Ang koleksyon ay halos tapos na. Ang bawat damit ay may kwento. Kwento ng pagbangon, kwento ng pagkakaisa. Punong-puno ng pag-asa ang hangin. Nagpaalam si Hiraya para dalawin si Noah sa ospital. Ang puso ay magaan. Sa unang pagkakataon, gabi na siya nakabalik. Mula sa malayo napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto ng bodega. Isang kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang ilaw mula sa poste, sa labas ay tumama sa loob. Nagbibigay liwanag sa isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Ang mga damit, ang mga pinagpuyatan nila, ang mga pangarap na tinahi nila nang sama-sama, nakahandusay sa sahig. Laslas, pira-piraso, wala nang pakinabang. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bodega. Ang tunog lang na maririnig ay ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mata ni Hiraya na tumama sa isang laslas na tela sa sahig. Dumating si Aling Nena at ang iba pang mga nanay na na-excite para sa huling paghahanda. Ngunit ang kanilang masayang usapan ay namatay sa kanilang mga lalamunan nang makita ang tanawin, ang kanilang mga pinagpaguran, ang kanilang pag-asa. Wasak, may humagulgol, may napasuntok sa pader sa galit. Ngunit si Hiraya, para siyang naging isang estatwang bato sa gitna ng pagkawasak. Parang pinanood niya ang lahat mula sa malayo. Hindi niya maramdaman ang sariling mga kamay, ang sariling mga paa. Tapos na tayo, pabulong na sabi ng isa sa mga nanay. Wala na, talo na tayo. Ang mga salitang yon ang gumising kay Hiraya. Talo? Dahan-dahan siyang naupo sa sahig, sa gitna ng mga ritaso ng kanilang mga pangarap. Kinuha niya ang 2 piraso ng tela, isang asul na may bordang bulaklak na ngayon ay may malaking punit sa gitna, at isang piraso ng pulang seda na ginupit sa maliliit na bahagi. Pinagpatong niya ang 2. Ang punit sa asul na tela ay nagsilbing bintana
para sa kulay pula sa ilalim. Ang kombinasyon, hindi ito sira. Iba ito. May kwento. Isang kwento ng sakit, oo. Pero isang kwento rin ng pagpipilit na mabuhay. Isang salita ang pumasok sa kanyang isip. Tagpi-tagpi. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang mga mata, na kanina'y walang buhay, ay nagkaroon ng biglaang ningning. Isang ningning na hindi galing sa pag-asa, kundi sa matinding determinasyon. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit umaling-awngaw sa buong bodega. Tumingin sa kanya ang ibang mga nanay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin, Hiraya? Basura na to lahat. Hindi. Umiling si Hiraya. Dinampot niya ang gunting. Kung sino man ang gumawa nito, ang gusto niya ay sirain tayo. Ang gusto niya ay patahimikin tayo. Pero paano kung gamitin natin ang mismong ginawa niya laban sa kanya? Kinuha niya ang isang laslas na bestida. Tingnan ninyo, sabi niya. Itinuturo ang mga punit. Hindi natin ito itatago. Ipapakita natin. Gagamitin natin ang mga punit na ito bilang bahagi ng disenyo. Maglalagay tayo ng ibang tela sa ilalim. Gagawin nating maganda ang sugat. Isa-isang nagtinginan ang mga nanay. Ang ideya ay kabaliwan. Pero sa mga mata ni Hiraya, nakita nila ang isang bagay na mas malakas pa sa takot. Ang tapang. Hindi natin kailangan ng perpektong damit, pagpapatuloy ni Hiraya. Dahil hindi naman perpekto ang buhay natin. Ang kailangan natin ay isang damit na totoo. Isang damit na nagsasabing, sinaktan mo kami, pero heto kami, nakatayo pa rin. At mas maganda kami ngayon dahil sa mga sugat na iniwan mo. At nagsimula ang isang himala. Sa loob ng 24 na oras, ang bodega ay naging isang pugon ng paglikha. Walang tulugan, walang pahinga. Tanging ang tunog ng gunting, ang pag-asa ng bawat isa, at ang walang tigil na tak-tak-tak ng makina ni Hiraya. Ang mga punit ay naging bulaklak. Ang mga retaso ay naging isang makulay na mosaik. Ang bawat damit ay naging isang obra ng katatagan. Para sa huling damit, ang finale, may ibang naisip si Hiraya. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang lukot na papel. Isang sulat kamay na guhit ni Noah. Noong huli niya itong dinalaw. Isang tabinging puso na iginuhit ng Crayola. Kumuha siya ng isang malinis na piraso ng puting tela, ang natatanging hindi nasira. At gamit ang pulang sinulid, maingat niyang binurda ang guhit ng kanyang anak sa gitna ng tela. Ang puso. Ang puso ng koleksyon. Ang puso ng kanyang pakikipaglaban. Dumating ang gabi ng piyesta. Ang entablado ay simple, gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at pinalamutian ng mga ilaw Pasko. Ang mga manonood ay ang buong barangay, nagsisiksikan, nag-aabang. Sa likod ng entablado, sa isang makeshift na dressing room, naroon si Hiraya kasama ang kanyang mga modelo, ang mga dalagita, ang mga nanay, ang mga kapitbahay. Suot nila ang mga damit na gawa sa abo ng kanilang trahedya. Handa na ba kayo? Tanong ni Hiraya. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Tumango sila. Ang mga mata ay nagniningning. Ang tugtog mula sa lumang sound system ni Mang Teban ay nagsimula. Isang simpleng OPM love song. Huminga ng malalim si Hiraya. Tumingin siya sa unang modelo, isang tinedyer na anak ng labandera. Suot ang isang bestidang puno ng makukulay na tagpi. Binigyan niya ito ng isang tango at humakbang ang dalagita palabas sa ilalim ng ilaw, dala-dala ang unang piraso ng kanilang tagpi-tagping pangarap. Ang unang modelo ay lumakad sa entablado. Ang katahimikan ng mga manonood ay halos nakakabingi. Pinapanood nila, sinusuri ang damit na gawa sa mga pinagtagpi-tagping tela na may mga punit na sadyang ipinakita. At nagsalita si Aling Nena sa mikropono. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit malinaw. Parang isang lola na nagkukwento sa kanyang mga apo.
Ang damit na ito, simula niya, ay tinatawag naming ang pagtayo. Ang nagsusuot nito ay si Annalyn, isang single mother. Ang bawat tagpi ay kumakatawan sa mga trabahong pinasok niya para buhayin ang kanyang 2 anak. Ang mga punit ay ang mga gabing umiyak siya sa pagod. Pero tingnan ninyo siya ngayon. Nakatayo, maganda, at buo. Isang alon ng pag-unawa ang dumaloy sa mga manonood. Hindi na lang ito damit. Naging salamin ito ng kanilang mga sariling buhay. Sa isang sulok, nakatayo ang fashion blogger na si Miko. Kinukunan niya ng video ang lahat, gamit ang kanyang cellphone. Noong una, akala niya ay isa lang itong ordinaryong amateur na palabas. Pero ngayon, naramdaman niya ang pangingilabot sa kanyang mga braso. Ito ay totoo. Ito ay may kaluluwa. Pinindot niya ang Go Live button sa kanyang social media page. Nagpatuloy ang palabas. Bawat damit ay may pangalan. Bawat modelo ay may kwento. At sa bawat kwento, mas lumalakas ang palakpakan. Ang mga tao ay hindi lang nanonood. Nakikibahagi sila. Hanggang sa lumabas ang huling modelo, si Hiraya mismo ang nag-ayos nito. Ang damit ay simple lang, gawa sa puting tela. Pero sa gitna, naroon ang borda ng isang pusong iginuhit ng bata. Huminga ng malalim si Aling Nena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. At ito, ang puso ni Noah. Ang kwento sa likod nito ay kwento ng bawat ina rito. Ang kwento ng isang pusong lumalaban para sa isang pusong kailangang gumaling. Tumulo ang luha sa mga mata ng mga manonood. Walang nakakaintindi sa lalim ng mga salitang iyon, kundi si Hiraya. Ngunit naramdaman ng lahat ang bigat at pag-asa na dala nito. Natapos ang palabas. Sa halip na magtago sa likod ng entablado, tinawag ni Aling Nena si Hiraya. Nag-aalangan. Lumabas si Hiraya. Hindi siya nakabihis ng magara. Suot lang niya ang kanyang simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang mga kamay ay may mga bakas pa ng sinulid. Ang kanyang muka ay pagod, ngunit puno ng dignidad. Yumuko siya. At ang buong barangay, tumayo. Ang palakpakan ay dumagundong sa buong eskinita. Hindi ito ang magalang na palakpak ng mga sosyal sa Makati. Ito ay isang palakpak na maingay, magulo, at puno ng pagmamahal. Sa kanyang cellphone, nakita ni Miko ang mga numerong mabilis na tumataas. Ang bilang ng mga nanonood, ang bilang ng mga share. Ang mga komento ay bumuhos na parang ulan. Grabe! This is authentic! Naiyak ako. Ramdam ko yung bawat damit. Sino si Hiraya Luna? We need to know her. Nag-type si Miko ng isang mabilis na caption. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa excitement. Forget fast fashion. This is fashion with a soul. This is the story of Hiraya Luna. Hashtag tagpi-tagping puso. Ang hashtag ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Sa isang malayo at malamig na penthouse, nakatitig si Celeste Vergara sa screen ng kanyang tablet. Pinapanood ang parehong livestream. Hindi tulad ng iba, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang maskara ng yelo. Pinanood niya ang pagyuko ni Hiraya. Pinanood niya ang pagbubunyi ng mga tao. Pinanood niya ang pagdami ng mga komento na nagtatanong kung sino ang babaeng ito. Nang matapos ang video, dahan-dahan niyang isinara ang tablet. Ang katahimikan sa kanyang kwarto ay nakakabingi. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Hello? Attorney? Sabi niya, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang patalim. May trabaho ako para sa'yo. Huminga siya ng malalim. Tila ninanamnam ang mga salitang susunod niyang bibitawan. Idemanda mo siya. Utos niya. Idemanda mo siya sa pagnanakaw ng intellectual property. Ko. 2 araw matapos ang piyesta, isang lalaking nakauniporme ang naghatid ng isang selyadong sobre sa karinderya. Nagkakagulo ang mga nanay, nagkukwentuhan tungkol sa mga positive comments sa social media. Si Hiraya naman, abala sa paggawa ng bagong sketches,
Ang puso ay puno ng bagong pag-asa. Nang buksan niya ang sobre, parang may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ang mga salita sa loob, kahit na nakasulat sa formal na Tagalog at legal na lengguwahe, ay malinaw na parang hampas ng kidlat. Demand for compensation, violation of intellectual property rights, lawsuit. Ang nagsasakdal, Celeste Vergara. Ang akusasyon, si Hiraya Luna, ang nagnakaw ng disenyo. Naramdaman ni Hiraya ang pagdilim ng kanyang paningin. Ang papel ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay. Agad na pinulot iyon ni Aling Nena. Nang mabasa niya ang laman, ang galit ay umakyat sa kanyang mukha. Ano to? Baliktad ang mundo. Ikaw ang kinasuhan. Mabilis na kumalat ang balita. Ang dating pagbubunyi ng komunidad ay napalitan ng pag-aalala at pagkalito. Hindi nila maintindihan bakit ang biktima pa ang kinakasuhan. Kinontak agad ni Hiraya ang law student na kaibigan ni Gabriel, si Attorney Benji. Nang makita ni Benji ang mga dokumento, umiling ito. Hiraya, ang problema, mas nauna nilang nirehistro ang copyright. Kahit pa sa'yo ang ideya ang record sa papel sa kanila. Bumuntong hininga ito. Hindi ito ordinaryong kaso. Malaki ang kalaban mo. Kailangan mo ng isang mas magaling at may karanasan na abogado. Ibig sabihin kailangan niya ng pera. Malaking pera. Hindi lang sa panganib na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya, kundi kailangan din siyang magbayad ng milyon-milyong danyos. Ang lahat ng kinita niya sa pagtatahi, ang bawat barya para kay Noah, ay biglang naging parang wala. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang makinang panahi, nararamdaman niya ang lamig ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Noah. Paano kung matalo siya? Paano kung makulong siya? Sino ang mag-aalaga sa anak niya? Dumating si Gabriel kinagabihan. Dala-dala ang ilang update tungkol kay Noah na patuloy na nagpapagaling ngunit kailangan pa rin ng operasyon. Nang makita niya ang mga dokumento sa lamesa, bumuntong hininga siya. Umupo si Gabriel sa tabi ni Hiraya. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagbigay ng payo. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Isang tahimik na suporta. Ang kanyang init ay unti-unting dumaloy sa nanginginig na palad ni Hiraya. Hindi ka nag-iisa dito, Hiraya. Sabi lang ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng lakas. Kinabukasan isang formal na tawag ang natanggap ni Hiraya mula sa abogado ni Celeste. Nag-aalok sila ng friendly settlement. Ang kailangan mo lang gawin, Miss Luna, sabi ng abogado sa telepono, ay gumawa ng public apology. Aminin mo na nagkamali ka, na kinopya mo ang disenyo, at babawiin namin ang kaso. Libre. Aminin na siya ang magnanakaw, ang bali-baliktarin ng katotohanan, ang dungisan ng pangalan niya, at ang lahat ng pinaghirapan niya. Pero kung hindi niya gagawin, anong mangyayari? Ang kaso ay maaring tumagal ng maraming taon. Walang kasiguraduhan. At si Noah, hindi siya pwedeng maghintay. Wala na po bang ibang paraan? Pabulong na tanong ni Hiraya. Wala na, ang malamig na sagot ng abogado. Ang pagpipilian mo ay maging matalino o maging martir. Ibinaba ni Hiraya ang telepono. Ang mundo ay umikot. Nahulog siya sa kanyang silya. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa lumang makina. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Hindi niya alam kung saan siya lilingon. Wala na siyang laban. Samantala, sa isang restaurant sa Makati, laging nagmamadali si Leandro. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay pabulong. Sige, sige. Oo, babayaran ko. Huwag mo lang ipagkakalat. Sigurado ka bang wala nang nakakaalam? Kailangan kong malaman kung may ebidensya pa si Hiraya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang contact list. May nakita siyang isang pangalan na dati madalas niyang tawagan. Ngayon,
May bakas ng pangamba sa kanyang muka. Hiraya Luna. Nakatulala si Hiraya. Nakaupo sa sahig ng bodega. Ang mukha niya ay walang bahid ng emosyon. Parang naubos na ang lahat ng luha niya. Ang lahat ng lakas. Ang lahat ng pag-asa. Hiraya, anak. Mahinang sabi ni Aling Nena. Nakaluhod sa harap niya. Hawak nito ang kamay niya. Hindi tayo papayag na apihin ka lang. May Diyos. May hustisya. Pero paano po, Aling Nena? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay basag. Wala po akong laban. Wala po akong ebidensya. Ebidensya? Biglang nagniningning ang mga mata ni Aling Nena. Tila may naalala ito. Sandali. Hintayin mo ako rito. Tumayo si Aling Nena at sa kabila ng kanyang edad ay mabilis itong pumasok sa loob ng karinderya. Nagbalik ito makalipas ang ilang minuto, may dalang isang lumang lata ng biskwit. Nang buksan, bumulaga ang tumpok ng mga lumang papel, resibo, diary, at kung ano-ano pa. Tanda mo pa ba? Sabi ni Aling Nena habang naghahalongkat. Noong nagsisimula ka pa lang sa pagtatahi, kailangan mo ng pambili ng tela para sa unang mga customer mo. At noong panahong yon, nagkakautang ka pa sa akin. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Alaala ng panahong mas simple pa ang kanyang mga problema. Aha! Biglang sigaw ni Aling Nena. Kinuha nito ang isang lumang kwaderno. Ang mga pahina ay dilaw na at may amoy ng kape. Ito ang libro ng utang ko noon. Binuksan ni Aling Nena ang libro. Ang bawat pahina ay puno ng mga pangalan ng kanyang mga customer, ang kanilang mga utang, at ang petsa ng pagbabayad sa isang pahina. Sa isang petsa na 5 taon na, ang nakakaraan, nakasulat ang pangalan ni Hiraya Luna. At sa tabi nito, may nakasulat na, bayad na, sa pamamagitan ng pagtatahi ng uniforme ng karinderya, 3 sets. Ayan, sabi ni Aling Nena, ipinapakita ang kwaderno kay Hiraya. Dito nakasulat ang petsa kung kailan ka nagsimulang manahi para sa akin. Mas matanda pa yan sa mga koleksyon na ipinagyayabang ng asawa mo. Ito ang resibo mo, anak. Napatingin si Hiraya sa lumang kwaderno. Hindi ito isang perpektong ebidensya, ngunit ito ay isang simula. Isang munting kislap ng pag-asa. Kinontak agad niya ang bagong abogado na inirekomenda ni Gabriel, si Attorney Ramirez, isang batikang abogado na kilala sa kanyang husay sa intellectual property cases. Nang makita ni Attorney Ramirez ang kwaderno, napangiti ito. Magandang panimula ito, Hiraya, sabi nito. Nagpapatunay ito na matagal ka nang mananahi bago pa man sumikat ang asawa mo. Plus, may mga saksi ka. Si Aling Nena at ang mga kapitbahay ninyo. Mga credible witnesses, pero hindi pa rin sapat. Kailangan pa natin ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na direktang magpapatunay na ang mga disenyo ay gawa mo. Hindi lang mga personal na gamit mo. Paliwanag ni Attorney Ramirez, kailangan natin ng isang tao mula sa loob, isang insider. Naramdaman ni Hiraya ang bigat ng mga salitang iyon. Isang tao mula sa loob. Sino? Si Leandro? Imposible. Hindi nito kailanman aaminin ang totoo. Kinaumagahan, habang nag-aayos si Hiraya sa bodega, may kumatok. Isang marang katok. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa harap niya si Leandro. Magulo ang buhok. Gusot ang damit. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Puno ng pagod at guilt. Hindi ito ang Leandro na nakita niya sa TV, kumikinang at puno ng kumpiyansa. Ito ay isang lalaking durog. Hiraya. Mahina ang boses nito, halos hindi marinig. Hindi nagsalita si Hiraya. Tinitigan lang niya ang lalaking dating asawa, ang lalaking nangako ng habambuhay na pagmamahal at proteksyon na ngayon nasa harap niya, basag. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Leandro. Matagal na katahimikan. Ang tunog lang na naririnig
ay ang pag-agos ng tubig mula sa gripo sa likod bahay. Hindi pinapasok ni Hiraya si Leandro. Nakatayo lang siya sa labas ng pinto. Ang kanyang mga braso ay nakakrus. "Anong kailangan mo, Leandro?" tanong ni Hiraya. Ang boses ay matigas, walang bahid ng emosyon. "Hiraya, please. Kailangan kong magpaliwanag." Pakiusap ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Kailangan kong sabihin ang totoo." Hinayaan ni Hiraya si Leandro na magsalita. Habang siya'y nakikinig ng walang kibo, umupo si Leandro sa isang lumang kahoy na bangko sa labas ng bodega. Nagsimula itong magkuwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa matinding pressure mula sa kanyang ina, kung paano siya laging kinukumpara sa mga pinsan niyang matagumpay, kung paano siya niloloko dahil hindi makahanap ng totoong trabaho at puro pagdidisenyo lang. "Kahit gustong-gusto ko ang pagdisenyo, Hiraya," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "Hindi ako kasing galing mo. Hindi ko kayang gumawa ng ganoong disenyo. Ang lahat ng nakikita mo sa runway, gawa mo yan. Lahat ng sketch na ibinigay ko kay Celeste, galing sa mga notebook mo." Narinig na ni Hiraya ang lahat ng ito, pero ang susunod na kwento ni Leandro ang nagpatindig sa balahibo niya. Ikinuwento niya kung paano niya nakilala si Celeste. Hindi ito simpleng sugar mommy o kaibigan lang. Si Celeste Vergara pala ang may-ari ng isang malaking kumpanya na nakikipagkompetensya sa pamilya ni Leandro noon. Nakita ni Celeste ang mga lumang sketch ni Hiraya sa bag ni Leandro isang beses sa isang party at agad nitong nakita ang galing. Nalaman ni Celeste na sayo ang mga disenyo. Bulong ni Leandro, ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Siya ang nagplano ng lahat. Gusto niya akong gamitin para magkaroon siya ng fresh designs at gamitin ako para sirain ka at siniraan ka niya sa aking ina para maalis ka sa pamamahay. Niyaya si Leandro ni Celeste. Ipinaramdam sa kanya ang pagkilala na matagal na niyang hinahangad. Ang yaman, ang kasikatan, ang pagtanggap ng ina. Sabi niya, "Ako ang magiging mukha. Ikaw ang magiging anino." Patuloy ni Leandro. "Pero nagsimula akong matakot. Natakot ako noong sinimulan mo nang makilala ng mga tao. Natakot ako nang lumabas ang kwento mo sa piyesta. Hindi ko na kaya ang pressure ni Celeste para akong nakakulong." Kinuha ni Leandro mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na USB drive. "Ito, Hiraya," sabi niya, inilapag sa bangko. Lahat ng conversation namin ni Celeste, mga plano niya, mga pag-amin niya, na alam niyang sayo ang disenyo, lahat ng ebidensya na kailangan mo. Tinitigan ni Hiraya ang USB, ang susi sa kanyang kalayaan, ang susi sa hustisya. "Ayoko nang makulong sa kasinungalingan, Hiraya," sabi ni Leandro. Pinipilit niya pa rin akong mag-design, pero wala na akong magawa. Hindi na ako makatulog. Pinapatawag niya ako sa mga investor, pero wala akong maipakita. Hindi ko na kaya. "Patawarin mo ko, Hiraya," sabi nito. Ang kanyang boses ay tuluyang nasira. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. "Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko." Hindi kumibo si Hiraya. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang magbigay ng kapatawaran sa isang iglap. Ang sakit ay sariwa pa. Ang betrayal ay malalim. Pero sa kabila ng lahat ng galit at sakit, nakita niya ang pagkasira ni Leandro. Ang lalaking ito ay hindi na ang taong pinakasalan niya. Ito ay isang lalaking durog ng kanyang sariling ambisyon at kasinungalingan. Hindi siya nagbigay ng sagot. Tahimik na tumayo si Hiraya. Pumasok sa loob ng bodega at kumuha ng isang baso ng tubig. Inilapag niya iyon sa bangko, sa harap ni Leandro. Isang simpleng kilos, walang salita. Hindi kapatawaran, kundi isang huling sulyap ng humanity. Kinuha ni Leandro ang USB. Ano? Ano ang gagawin mo?" Tiningnan ni Hiraya ang USB. Ang kanyang plano ay malinaw sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Idinial niya ang numero ni Attorney Ramirez. "Attorney," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Mayroon na tayong kailangan, pero hindi sa korte natin ito gagamitin."
Gulat si Attorney Ramirez, hindi sa korte, kung gayon saan. Gagamitin natin ang katotohanan, attorney. Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may matinding kapasyahan, pero hindi sa paraang gusto nila. Hindi natin kailangan ng husgado para malaman ng tao ang totoo. Makalipas ang 2 araw, nagkaroon ng press conference si Celeste Vergara para ipahayag ang kanyang mga plano para sa susunod na koleksyon. Kumikinang ang venue, puno ng media. Dito siya magpapakitang gilas pagkatapos ng mga insulto na natamo niya mula sa isang nobody. Nakasandal si Hiraya sa dingding ng bodega, hawak ang lumang cellphone ni Aling Nena. Hawak niya ang USB drive. Tinawagan niya si Miko, ang fashion blogger. Miko, sabi niya, mayroon akong gustong ipaabot sa'yo. Hindi na air ang press conference ni Celeste. Kinabukasan, ang headline sa mga pahayagan, ang trending topic sa social media, ay hindi tungkol kay Celeste Vergara o Leandro Luna. Ito ay tungkol sa isang headline na nagsasabing, ang tunay na disenyo, kwento ng pagtataksil, pagbangon, at ang puso ng Pandakan. Ang lahat ay nagsimula sa isang blog post ni Miko na may kasamang video ng fashion show sa piyesta. Ngunit sa ilalim ng video, meron pang mga kasunod na clips. Ang audio recording ng pag-uusap nina Leandro at Celeste. Ang mga banta ni Celeste, ang pag-amin ni Leandro na ninakaw ang disenyo. Ang mga litrato ng lumang kwaderno ni Aling Nena kasama ang petsa ng pagtatahi ni Hiraya. Ang mga testimonya ng mga nanay sa Pandakan na nagpapatunay na si Hiraya ang nagturo sa kanila at gumawa ng mga disenyo. At sa dulo ng blog post, isang larawan. Hindi ito larawan ng mga modelong nakasuot ng mamahaling damit. Ito ay larawan ni Hiraya. Nakatayo sa harap ng kanyang makinang panahi habang nakangiti ang kanyang anak na si Noah sa kanyang tabi. Ang buong istorya ay inilabas sa publiko. Hindi ito isang away sa korte. Ito ay isang paglalantad ng katotohanan sa mata ng madla. Gumuho ang mundo nina Celeste at Leandro. Ang mga investor na nagtitiwala kay Celeste ay agad na nag-withdraw. Ang mga fashion icon na sumusuporta kay Leandro ay nag-blacklist sa kanya. Ang kanilang mga pangalan na dati simbolo ng karangyaan at kasikatan ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at pagtataksil. Hindi na kailangan pang magsalita ni Hiraya. Ang katotohanan mismo ang nagsalita. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan sa karinderya, ang buong komunidad ay nagbubunyi. Ang bawat isa ay may hawak na pahayagan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng katuwaan para silang nanalo sa loto. Panalo tayo, Hiraya! Sigaw ni Mang Tiban. Ngumiti si Hiraya. Hindi itong ngiti ng paghihiganti. Ito ay namamangiti ng paglaya. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Aling Nena. Kinuha nito. Hello? Nagliwanag ang mukha ni Aling Nena. Talaga? Nako, salamat naman sa Diyos. Ibinalik nito ang telepono kay Hiraya. Ang mga mata ay nagniningning. Ang ospital, sabi ni Aling Nena. May nagbayad na ng buong operasyon ni Noah. Isang anonymous donor. Bukas na raw ang operasyon. Ang sumunod na araw ay parang pinakamahaba at pinakamabigat sa buhay ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Si Aling Nena, ang mga nanay sa komunidad, at maging si Attorney Ramirez ay naroon sa ospital, naghihintay kasama niya. Dumating din si Gabriel. Hindi na ito naka-scrubs, kundi naka-casual na damit. Umupo ito sa tabi ni Hiraya, tahimik na inabot ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, isang tahimik na suporta na hindi kailangan ng salita. Sa loob ng operating room, ang buhay ni Noah ay nasa kamay ng mga doktor. Sa labas, ang buhay ni Hiraya ay nakasalalay sa bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Samantala, sa labas ng ospital, ang mundo ni na Celeste at Leandro ay gumuho. Ang mga balita ay puno ng kanilang eskandalo. Ang mga dating tagahanga ay naging mga kritiko.
Ang mga dating kasosyo ay naging mga kalaban. Si Celeste, na dati itinuturing na diyosa ng fashion, ay ngayon ay pinagtatawanan at kinukutya. Ang kanyang kumpanya ay nalugi. Ang kanyang reputasyon ay wasak. Si Leandro, na dati hinahangaan dahil sa kanyang talento, ay ngayon ay pinandidirihan. Hindi na siya makalabas ng bahay nang hindi pinagbubulungan. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa. Ang matinding hiya ay mas masakit pa sa anumang parusa. Ang lahat ng hinangad niya, ang pagtanggap ng ina, ang kasikatan, ang yaman, ay naglaho na parang bula. Isang araw, bumalik si Aling Imelda sa karinderya ni Aling Nena. Pero hindi na ito ang dating mayabang at mapagmataas na biyenan. Ang kanyang mukha ay lukot. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi ito nagsalita. Yumuko lang ito sa harap ni Hiraya. Isang tahimik na pag-amin ng pagkatalo, ng pagsisisi. Hindi pinansin ni Hiraya, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong lugar sa kanyang puso. Makalipas ang 8 mahabang oras, lumabas ang isang doktor mula sa operating room. Ngumiti ito, pagod ngunit masaya. Successful ang operasyon, sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng kagalakan. Stable si Noah. Kailangan pa ng ilang araw sa ICU, pero malakas ang bata. Magaling siya. Isang malakas na paghinga ng ginhawa ang lumabas mula sa lahat. Ang mga nanay ay nagyakapan. Si Aling Nena ay lumuha sa tuwa. Ngunit si Hiraya, hindi siya umiyak. Yumuko lang siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Gabriel. Nang mag-angat siya ng tingin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na luminous, puno ng kapayapaan at paglaya. Isang ngiti na matagal nang hindi nakita ni Gabriel. Tinitigan siya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Hindi na ito ang babaeng basang-basa at nanginginig sa takot sa waiting area. Ito ay isang babaeng natagpuan ang kanyang lakas, ang kanyang boses, ang kanyang sarili. Sa loob ng ICU, pinagmasdan ni Hiraya ang kanyang anak. Mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay humihinga ng payapa. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Salamat anak, bulong niya. Salamat at binigyan mo ako ng lakas. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang mataong kalsada sa Pandakan, may bagong tindahan na nakatayo. Hindi ito isang mamahaling butik. Ito ay isang simpleng shop na may malaking signboard na may nakasulat, Puso ng Pandakan, Social Enterprise, Gawa ng Puso, Kwento ng Pag-asa. Ito ang surong may sahoy ni Hiraya, isang lugar kung saan ang mga nanay ay hindi lang nagtatahi, kundi nagbabahagi ng kanilang mga kwento, nagbibigayan ng pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos si Hiraya ng mga display, nakita niya si Leandro. Nakatayo ito sa tapat ng kalsada, malayo, payat, malungkot. Nagmamasid, nagkatinginan sila. Sa isang saglit, parang bumalik ang lahat. Ang alaala ng kanilang pagmamahalan, ang alaala ng kanyang pagtataksil, pero hindi na nararamdaman ni Hiraya ang galit. Hindi na niya nararamdaman ang sakit, tanging isang uri ng kalungkutan, isang pagtanggap. Yumuko si Leandro, isang tanda ng paggalang at pagsisisi. At pagkatapos, dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo. Hindi na muling bumalik. Ang mga sugat ay hindi kailanman nawala, pero naghilom na. At sa bawat tahi sa tela, naghilom din ang puso ni Hiraya. Isang taon na ang nakalipas mula nang matapos ang bagyo. Ang maliit na tindahan ni Hiraya, ang puso ng Pandakan, ay yumabong. Ang dating bodega ay naging isang maliwanag at makulay na paggawaan na puno ng tawa ng mga nanay na abala sa pagtatahi. Nasa opisina si Hiraya, abala sa pag-aayos ng mga order. Ang kanyang telepono ay tumunog. Mama, ang boses ni Noah, malakas at masigla. Uwi na ako. Naglaro kami ni Tito Gabriel ng basketball. Nakangiti si Hiraya. Malakas na si Noah. Wala na ang dating sakit.
ang dating pangamba. Regular itong nagpapa-check up kay Dr. Gabriel na naging parang ikalawang ama na rin ng bata. Ang relasyon ni Hiraya at Gabriel ay nanatiling matibay, isang pundasyon ng pagkakaibigan, paggalang at pag-unawa. Walang romantic overtures, walang pilit na happily ever after. Ang kanilang pagmamahal ay nasa tahimik na suporta at pagtitiwala sa isa't isa. Nagsimula na ring makabangon si Aling Imelda. Bagamat hindi na ito bumalik sa Pandakan, narinig ni Hiraya na nagtayo ito ng maliit na karinderya sa probinsya, malayo sa ingay ng Makati. Narinig din niyang si Leandro ay nasa ibang bansa na, nagsisimulang muli bilang isang simpleng tagagawa ng pattern. Ang kanilang mga landas ay humiwalay na. Ang sakit ay naghilom, nag-iwan ng peklat na nagsisilbing paalala.